Okay, I want you to turn your Bible in the book of John chapter 17. Let's start to read first the book of John chapter 17. No, we're still here in our series about the power of one. Amen. And then later on we will continue, to read, and at the same time na itakil natin yung sa book of Judges chapter 7. No? So where are we now? Here on John 17. So we're here now on verse 21. Amen. Hallelujah. Are you there? Let's read. In verse 21, sabi rito, maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Kaya hindi naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Hello? So can you imagine the desire of Jesus Christ? Amen? And if you're going to continue to read verse 22, sabi rito, ang karangalan ibinigay mo sa akin, o ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Are you here? Yes. Hello, I said, are you here? Yes. So here in English translation, sabi rito, here on verse 21, the glory which you have given me, I have given to them, that they may be one, just as we are one. So can you imagine, kung ano yung karangalan, o kaluwalhatian na ibinigay ng Diyos sa iyo at para sa akin? Can you imagine that? But some of us, or a lot of Christian now, hindi natin, na-appreciate, most especially itong kaluwalhatian na ito, o itong karangalan na ito. Why? It's because most of the time, ang nasa isip natin, makikita ito saan? Na merong liwanag na lumalabas sa ating mga katawan. But don't you know, hindi lang yun ang kaluwalhatian ng Diyos? I know that is a physical manifestation of the glory of God. Hello? I said, are you here? Are you here? Yes. No? So talk to me. Are you here? Yes. No, I said, hindi lang doon makikita ang manifestasyon ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Hello. I know we have an example in the book of Matthew chapter 17. Remember that story? When Jesus Christ, nung si Jesucristo kasama ng kanyang tatlong alagad ay umakyat saan? Saan? Sa burol. Are you with me? Or sa bundok. And we call it the Mount of Transfiguration. Amen. And then doon makikita mo na nag-transfigure, ang alin? Ang katauhan ng Panginoong Jesucristo. Ang kaliwanagan ay nagmula sa kanyang kaloob-looban at ito ay ganap na lumabas sa kanyang kabuuan. And this is the physical manifestation. Are you with me? Now, if you remember, one of the reasons kung bakit ito ipinakita o inihayag ng Diyos, saan? Sa tatlong mga alagad niya, dahil if you remember the scripture, I think on the last verse of chapter 16, are you aware? On that verse? Come on, tingnan natin. In the book of Matthew 16, the last verse of Matthew, sabi dyan, truly I say to you, amen? Truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in His kingdom. Did you get this? So, listen to me. Ano yung sinasabi rito on this verse, especially on the last verse here on chapter 16. Ang sinasabi rito ng Panginoon Jesucristo, na ang ilan sa kanila na naroon,
na nakatayo kasama niya ay hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa makita nila na ang anak ng tao ay dumadating saan? Sa kanyang kaharian. Oh. Hello? Hindi ibig sabihin, you know what, ng verse na ito, na hindi na sila mamamatay hanggang sa second coming of Christ. That is not the context of that verse. Are you with me? Ang totoong konteksto ng bersikulo na yan, you know what? Na makita nila sino ang anak ng tao. Who is that? Jesus Christ? O ang anak ng Diyos na kung saan siya ay pumapasok saan? Sa kaharian ng Diyos. Are you with me? Oy. Are you with me? Pastor, saan doon yung kaharian ng Diyos? Tama ba? If I'm going to read, again, basahin ko sa Tagalog para mas maunawaan nating lahat. Tell me if you are there. Okay? Sabi diyan, sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. So ito naman, ang nakalagay dito, pumaparito bilang hari. Ang nakalagay saan? Sa English translation, especially in NASB, ano po yung nakalagay? No? Sabi rito, who are standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in His kingdom. So medyo may pagkaiba. Malinaw ba? That's why I'm using two different Bible. Are you here? Upang sa ganun, mas maintindihan ninyo yung real context o yung totoong konteksto nito. Are you here? No, that's why it is very, very important na makuha natin higit sa lahat kung ano yung totoo na konteksto nito. Upang sa ganun, malaman ng bawat isa sa atin kung ano ba talaga ang nakapaloob saan sa salita ng Diyos. Malinaw po ba? So here in verse 28 in English translation, NASB translation, sabi rito, truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death. Sino yung tinutukoy niya? Disciples. Are you with me? And sabi rito, until they see the Son of Man, hanggang makita nila na ang anak ng tao ay coming in His kingdom. Pag sinabing coming, anong ibig sabihin nun? Ha? Parating saan? Coming in His kingdom. Sa Kanyang kaharian. So, then, if you're going to read chapter 17, sabi dito, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkakapatid na Santiago at Juan. Pagkalipas daw ng 6 na araw. Is that clear? No? So dito magkakaroon ng katuparan yung sinasabi ng Panginoon Jesucristo. In Matthew chapter 16, last verse. Are you with me? Sabi dito, at sila yung makyat sa itaas ng bundok. Verse 2, samantalang sila ay naroon, nakita nila nagbagong anyo si Jesus. Sabi rito, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Now look at here. Ano tong manifestation na ito? Si Jesus, sa kaharian ng Diyos. Did you get this? Siya bilang anak ng Diyos sa kaharian ng kanyang Ama. So, ibig sabihin, listen to me, if you remember, binigyan ng katuparan ng Panginoon Jesucristo ang kanyang sinasabi in Matthew 16, last verse. Sabi dyan, in verse 28:16, sabi dyan, truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death until
they see the Son of Man coming in His kingdom. So, sa pag-akyat ng Panginoon Jesucristo doon sa Mount Transfiguration, kasama yung kanyang mga disipulo, ano ang nangyari? Si Jesus ay nagbagong anyo. And dito, pinapatunayan ng Panginoon Jesucristo kung ano si Jesucristo sa kaharian ng Diyos. Hello? No? Kung ano siya sa kaharian ng Diyos. Kung ano ang kanyang stature sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, makikita mo na merong physical manifestation. And isa sa physical manifestation nito ay merong pagbabago sa physical ng niyang anyo. Malinaw po ba? Nakukuha po ba natin? So can you imagine? Listen to me, no? Kung paano ipinakita ng Panginoon Jesucristo ang tunay na anyo niya in the kingdom of God. Listen, ni-reveal niya ang kanyang sarili saan? Sa kanyang mga disipulo. At ito ay hinayaan niya na malathala sa salita ng Diyos. For what reason? For one reason only. Ano yun? Upang sa ganon, ikaw at ako, listen to me, makita natin din ang sarili natin isang araw, katulad ng anak ng Diyos. Saan? Na siya bilang anak ng Diyos sa kaharian ng kanyang Ama, ang kanyang tunay na katatayuan ay maluwalhati. Glorious. Amen. Look at, no? During that time, Jesus is not yet dead. Ulitin ko, nung time na yon, na nagpakita si Jesus, na nag-transfigure siya, no? Nakita yung kaluwalhatian sa kanya. Namatay na ba siya? Namatay na ba siya? Hindi pa. Buhay pa siya. Saan? No? Doon sa kanyang tinatawag na physical body. Malinaw po ba? Are you listening to me? No? Sa madaling salita, listen, no? Makikita mo kung paano ang Panginoon Jesucristo ay buhay pa noong time na yun, pero nakita sa kanyang kaloob-looban hanggang sa kanyang panlabas na kaanyuan kung ano ang kaluwalhatian na dapat ay makita sa isang anak ng Diyos. And ito yung dapat natin na nasign sa ating buhay. Ito yung dapat nating i-desire. Ito yung dapat nating pakamithiin sa ating buhay. That's why if we go back here, no, in the book of John, chapter 22, ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating isa. Now, so if you check again, no, in English translation, it's because ang sabi sa Tagalog translation, karangalan. But here, in English translation, glory. Malaki ang ibig sabihin o pagkakaiba ng glory sa karangalan. Am I right? Are you with me? So I'm not saying na mali yung Biblia. No, ang sinasabi ko lang, listen to me, merong pagkakaiba. Iba. Are you here? Merong pagkakaiba sa translation. Ang pagkakamali, hindi yung Biblia. Ang pagkakamali, dun sa pagta-translate. Malinaw ba ako sa inyo? It's because whether we like it or not, you know what? No, especially yung Tagalog Bible, ito ay malayo saan sa translation o sa original na translation sa pagkakalimbag ng salita ng Diyos. That's why, no, if you have, no, maybe if you have time or maybe if you have enough budget, like for example, mag-spend kayo ng alin? Na mag-invest kayo, tawag dito ng NASB Bible or Amplified Bible. Amen? Sino rito may Amplified? Oh, that's good. No? So, medyo expensive lang yung Amplified. No, NASB, mas cheaper. Okay? So, I'm using NASB Bible. No, I'm not using NIV Bible. New Indian Bible. Oh, so, okay. Anyways. So, hindi ako gumagamit ng NIV.
Why? It's because malayo rin masyado yung translation. Amen. That's why if I'm using Tagalog version, no, sinisiguro ko na I'm using also the NASB Bible. Why? Upang sa ganon, hindi kayo malito sa translation. Are you with me? It's because kung meron man isang bagay na dapat nyong matutunan, ano yon? Na makuha ninyo yung tunay na konteksto nito. Malinaw po ba ako sa inyo? It's because kung minsan, no, tawag dito, satisfied na tayo sa nababasa natin. Pero hindi yan ang totoong gusto na sabihin ng Diyos. Are you with me? No? Malinaw ba ako sa inyo? Amen? That's why I want you to invest. Especially, no, kung kayo mismo, tawag dito, ay nagde-desire sa puso ninyo that one day, kayo ay gagamitin ng Panginoon. Did you get my point? I hope and pray na ang bawat isa sa inyo, meron kayong desire sa puso ninyo that one day God will going to use you. Hindi man, tawag dito, ngayon, no, saan? Na tumayo sa kalagitnaan ng mga tao. Listen to me, but one day, I know that God will begin to use you, saan? In your community, in your subdivision, in your barangay. Amen. To change your lives, to change your city, to change your what? No, even your community, by God's grace. Amen. Amen. That's why, ano dapat nyo gawin? You have to equip yourself. Saan? Doon sa right foundation. Amen. So, is that clear? So, don't worry, no, walang percentage na ibibigay sa akin ng NASB, no? Okay? Baka iniisip niyo, ina-announce ni Pastor kasi baka may percentage, so please, walang percentage ako na makukuha doon. Amen? So, malinaw po ba ako sa inyo? The reason kung bakit ko ina-announce to, it's because I want to help you guys. Especially, tawag dito sa pagkakaroon talaga ng, right materials. Are you with me? No, para saan? Para mas lalo pa na umunlad ang inyong mga spiritual na buhay. Did you get my point? Hallelujah. So even these small things, no, I need to what? No, nasabihin ko to sa inyo, why? Upang sa ganun matuto kayo. Are you with me? No, it's because for me, no, if you're going to read all or different kinds of Bible, I tell you, no, kahit nasabihin mo pa na pare-parehong Biblia, meron yung pagkakaiba. Hello? Yes. Why? It's because hindi mo alam kung paano yan nilimbag, no, nung mga tao dito, nung mga gumagawa, nung mga nagta-translate niyan. Hello? Did you get my point? Okay? So look at here, where are we? Saan tayo? So in 22, sabi John 22, no, the glory which you have given me, I have given to them. Yung kalwalatian, are you with me? Na ibinigay mo sa akin, sabi ng Panginoon Jesucristo, ay, ano sabi rito? No? Ay ibinigay ko din naman sa kanila. Sabi diyan, para saan? Anong purpose? Anong dahilan? That they may, what? That they may be one. Upang sila ay maging isa. So can you imagine, ang kalwalatiang ito, ibinigay ng Diyos sa iyo at sa akin, sa kanyang iglesia, sa kanyang bayan, sa kanyang, listen to me, katawan o sa bahagi ng kanyang katawan, upang sa ganon, ang maging resulta nito ay ikaw at ako ay maging isa. Tama po ba? Bakit maging isa? Dahil siya at ikaw ay dapat maging isa rin. O kaysa niya. Tama po ba? Dahil wala kang kalwalatian, labas sa kalwalatian ng Diyos. Oh. That's why hindi ka pwede magmapuri sa sarili mo. Hindi mo pwede sabihin sa sarili mo, iba ang kalwalatian na meron ako. Listen to me. Ang kalwalatian na meron ka ay nanggaling sa Panginoong Jesucristo. Ang kalwalatian na meron ng iglesia ng Diyos ay galing sa Panginoong Jesucristo. That's why we cannot say, no, I am anointed one. Hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo, ako ay anointed, kayo hindi. Listen. Hello? It's because ang kalwalatian yung glory or yung glory na na-receive mo, ito rin yung na-receive ko rin. O na-receive ko, ito rin yung na-receive nyo rin. That's why God, listen to me, is what? No?
He's revealing these things upang sa ganun ikaw at ako ay hindi, maging mangmang sa bawat katotohanan. Amen. Upang sa ganun, anuman ang meron ka ngayon, hindi mo sasabihin, ang lahat ng ito dahil magaling ako. Hindi mo sasabihin sa sarili mo, anuman talino na meron ako, anuman lakas na meron ako, anumang galing na meron ako, dahil sa masipag ako, dahil sa magaling ako, dahil sa matalino ako, dahil sa nakapagtapos ako. Listen, lahat ng yan, it's because of what? The glory of God in your life. That's why we cannot boast. That's why hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo, iba ako sa inyo. Ano ka? Amen? Hello? Kakaiba ako sa inyo. Why? Amen? Diba? The only time na maaari ka maging kakaiba, saan? On this family, once you carry what? Another spirit. Amen. Did you get my point? Once you carry a what? Another spirit. Iba yung spirito mo. Hello. That's why I hope and pray that here in our family, here on this church, we carry one spirit. Amen. Hello. Meron tayong isang spirito. Amen. Why? It's because it is very, very important na makita natin ang sarili natin na kaisa ang lahat. Wala kang ibang diskarte. Wala kang ibang ginagawa. Tama po ba? Kundi nakikita mo yung sarili mo sa iba. Ginagawa din niya yun. Why? It's because you carry a what? Same spirit. Nakikita mo yung sarili mo sa iba. Why? It's because you carry a what? The same spirit. Tama po ba? Yes. And look out, ito yung nais ng Panginoon Jesucristo na makita sa bawat isa sa atin. I will tell you later, mas maintindihan ninyo kung saan ko kayo gustong dalhin. Kung ano yung nais ng Panginoon na kung saan mabuksan sa inyong kaisipan, maintindihan ng bawat isa sa inyo. Why? It's because, listen to me, kung meron mang mensahe ang pulpitong ito from the start until now, hanggang sa darating pa panahon, listen to me, walang iba kundi ikaw at ako ay maging isa at kaisa niya. Wala nang iba. That's why hindi ka pwedeng gumawa labas saan? Sa kalooban ng Diyos. Hello? I don't know if you get this. Hello? Hallelujah. Where are we now? So if you remember here in 23, I in them and you in me. Grabe, no? I, sabi ng Panginoong Jesucristo, in them. Nakikita mo ba si Jesus sa buhay mo? Please. No? Kung hindi mo pa siya nakikita sa buhay mo, listen to me. Magkaroon ka ng desire sa puso mo, one day, na makita siya sa buhay mo. That's why if you remember, listen to me, anong sabi ng salita ng Diyos? No? You and I is what? Or are what? The temple of God. Tama po ba? Ikaw at ako ay templo ng Diyos. Kung ikaw at ako ay templo ng Diyos, now, nasan siya sa buhay mo? Wala siya sa labas ng buhay mo? Wala siya sa isip mo lang? Kundi siya ay nasa puso ng bawat isa sa atin. Hello? Ang tanong, paano mo siya pinag-iingatan sa iyong buhay? Paano natin siya iniingatan sa sarili natin? I believe God is reminding you and I sa bagay na ito. Amen. Why? It's because every day we need to remind ourselves. Saan? Sa bawat katotohanan na sinasabi niya sa kanyang salita. Look at here. Sabi niya, I in them and you in me. Can you imagine that? That they may be what? Perfected in unity. So, what is the message behind this verse?
Hello? I will read it again. I in them, and you in me, that they may be perfected in unity. So if you notice, isang bagay lang, yung nais ng Diyos na mangyari sa atin. Ano yun? Ikaw at ako, listen to me. You know what? We are one team. We are one team in the family of God. We are one team. Are you with me? No, maging sa congregation na ito. Are we the congregation of Jesus? No? Look at, kung tayo ay kongregasyon ng Panginoon Jesucristo, dapat makita natin yung sarili natin. You in us. And we in you. Is that clear? Yes. Why? It's because here, sinasabi niya, I in them. Sabi niya, look at, kung ako si Jesus, like for example, sabi niya sa kanyang salita, ako sa kanila. Nakikita niya yung sarili niya, saan? Sa buhay ng bawat isa sa atin. Ibig sabihin, kailanman, hindi niya nilayo ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. That's why when you are praying, listen to me, God is listening to you always. Huwag mong pahirapan yung sarili mo. Lord, naririnig mo ba ako? Hindi yata eh. Paano mo nalaman? Hindi nga, Lord. Naririnig mo ba ako? Huwag mo ipakita yung sarili mo na nagsasalita ka mag-isa. Especially na may nakakita sa'yo. Or else, hello? It's okay if you are in your room. Talk to Him. Go. Pero one thing, hindi ibig sabihin na hindi siya sumasagot, hindi kanya naririnig. Why? It's because look at the Bible. I in them. Hindi siya nag-doubt from the start na siya ay sumasa atin. Ikaw ba? Nag-doubt ka? Many times. Tayo ba? Nag-doubt ba tayo? Yes, many times. That's why kung meron mang isang bagay na dapat maitanim ngayon sa puso ng bawat isa sa atin, makita natin ngayon yung sarili natin na lumalago saan? Sa piling niya. Amen. Right. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo yung sinasabi ko. Nagkakaunawaan po ba tayo? Amen? So, okay, ibig sabihin, naiintindihan niyo yung sinasabi ko? Okay, good. But, meron akong isang tanong sa inyo. Pwede ba ako magtanong sa inyo? Are you sure? Isa lang yung tanong ko, okay? Oh, nakikita mo ba yung sarili mo na lumalago kay Kristo? And now, siguro naman, sapat na yung sagot mo para mawala yung doubt natin sa Kanya. Tama ba? It's because sometimes, Christians, or a lot of Christians today, alam mo yun, tawag dito, they are so funny. Why? Nakakatawa. Bakit sila nakakatawa? It's because, can you imagine, most of the time, alam na natin yung salita ng Diyos. Amen? It's because ito yung nilalagay ng Panginoon Jesucristo sa puso natin. Ang tanong, bakit patuloy pa rin tayo nagdududa sa Kanya? Lord, nandiyan ka ba talaga? Kasama ba talaga kita? Amen? Patuloy tayo na nagdududa. We are guilty. Amen? Sa bagay na ito. Sinasabi natin, Lord, kung talaga naririnig mo ko, kung talaga nakikinig ka sa sinasabi ko, sana sagutin mo naman yung panalangin ko. Listen, if you remember, meron tamang pagsagot ang Panginoon sa mga panalangin mo. Always remember, if you are a truly sons of God, God knows ang alin, kung ano yung pangangailangan ng kanyang mga anak. Maybe meron siyang itinuturo sa atin. Are you here? That's why, anong dapat natin gawin? Matutunan natin kung paano
tignan at sundin at lakaran kung ano yung nais niyang pagdalhan sa atin pare-pareho. It's because dun mo lang malalaman sa huli or sa finish line kung ano yung nais na ituro sa iyo ng Panginoon. Ang tanong, like for example, yesterday. Amen? Do you think na hindi kalooban ng Diyos na ako ay na hindi ako makasama saan? Doon sa seminar? Kalooban niya. But isang bagay yung mas naintindihan ko, ano yun? Mas kalooban niya